Morning. Magandang umaga po sa bawat isa. Morning, isang maulan at malamig na umaga. Kagabi, malamig na naman no? So, purihin ng Panginoon sa atin pong pagtitipon, ikalawang Lord's Day celebration for the month of February. So, tayo po ay patuloy na tinatalakay ang 2 Peter, no? ang aklat ng ikalawang Pedro. So today, basahin po natin ang sinasabi ng salita sa unang Pedro, verses 3 hanggang 5. Ito po yung sinasabi. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Tayo po ay manalangin. Panginoon, dakilain ka sa aming kalagitnaan. Luwalhatiin ang inyong pangalan sa pagtitipong ito. Pangunahan po ninyo ang inyong gawain sapagkat ito po ay sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na kumilos sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. At ihanda po ninyo ang aming mga puso upang matanggap ang katotohanan mula sa inyong salita na siyang patuloy na magpapalaya sa bawat isa sa amin. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo rin po ang aming mga kapatid na papunta pa lamang po sa lugar na ito. Samahan at ingatan din po ninyo sila. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So tinatawagan ko po yung atin pong music team to lead us in our opening song. Fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper, He amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foe doth seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate. On earth is not his equal. Did we in our own strength fight, our striving would be losing. We're not the right man on our side, the man of God's own choosing. You ask who that may be. Christ Jesus, it is He, the Lord of hosts, His name, from age to age the same, and ye must win the battle. And though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God hath willed His truth to triumph through us. The Prince of Darkness grim, we tremble not for him. His rage we can endure, for lo, his doom is sure. One little word shall fail him. That word above all earthly powers, no thanks to them abideth. The Spirit and the gifts are ours through Him who with us sideth. Let goods and kindred go, this mortal life also, the body they may kill, God
God's truth abideth still. His kingdom is forever. Maaari na po muna tayo makaupo. And let us continue to thank the Lord as we read yung law that He has given, not only to Israel, but also to all humanity to obey and follow. Pero dahil nga hindi natin kayang gawin, we must praise God kasi this exposes yung iniquities and shortcomings. So basahin po natin sa wikang Tagalog. Sabi po ng Exodo, 1:1 hanggang 17, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkakaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Anim na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Sabay-sabay natin basahin. Huwag mong pagnanasang maangkin ang sambayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ano pang pag-aari niya. Purihin ng Panginoon sa pagbibigay niya ng mga kautusang ito, sapagkat ito yung nagpapatunay na ang lahat sa atin ay nakorrupt ng kasalanan. At lahat tayo ay hindi karapat-dapat na humarap sa Kanya. Pero dahil sa Kanyang habag at sa Kanyang biyaya, tayo ngayon ay nakatitindig sa Kanyang harapan at nakapagtitipon-tipon upang matutunan at muling manumbalik sa Kanyang kaluwalhatian at pagmamahal. So kung hindi dahil sa batas o sa law, hindi natin malalaman kung gaano tayo makasalanan at kung gaano tayo karumi. Pero purihin ng Panginoon dahil hindi natin kailangan, no? Dahil sa hindi natin kayang gawin ang lahat ng ito, siya mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin upang tayo ay makapanumbalik sa Kanyang pagmamahal. So let us pray a thanksgiving to the Lord and let us confess kung ano man po yung ating mga pagkukulang nitong mga nakaraang linggo o nitong mga nakaraang araw. Personally, no, let's have a moment of silence. Ipanalangin natin at ihingi natin ng kapatawaran ang ating mga pagkukulang at pagkakamali na nagawa, sinasadya man o hindi. Definitely, kung di natin sinasadya, we are not aware of it. But nevertheless, tayo po ay patuloy na nakagagawa ng mali sapagkat tayo ay nananatili sa mundong makasalanan. No? Bagamat tayo pinilinis na ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo at pinaging dapat na maging kaisa sa Kanyang kaharian o Kanyang pamilya, gayon pa man tayo ay namumuhay sa mundong makasalanan. Kung kaya't sa lahat ng oras at pagkakataon, tayo po ay posibleng nagkakasala nang hindi natin namamalayan. So ihingi natin ng kapatawaran ang mga kasalanang ito personally, and let's have a moment of silence.
Tayo naman po ay magsitayo. And let us have this corporate prayer of confession. No? Bagamat tayo po ay individually na dapat na humihingi ng kapatawaran, ganun pa man, as a congregation, let us read and confess ito pong ating mga pagkukulang. And ariin natin na parang sa atin ang confession na ito. Sige, basahin po natin. Most merciful God, we confess that we have sinned against you in thought, word, and deed by what we have done and by what we have left undone. We have not loved you with all our heart. We have not loved our neighbors as ourselves. We are truly sorry and we humbly repent. For the sake of your Son, Jesus Christ, have mercy on us and forgive us, that we may delight in your will and walk in your ways to the glory of your name. Have mercy on us, O God, according to your steadfast love. Wash us thoroughly from our sin, from our iniquity, and cleanse us from all our sins. And ito po yung sinasabi ng ating Diyos, no, mula sa kanyang salita. At ito yung kanyang pangako. To those who believe in Him, ito po yung kanyang sinasabi. And said to them, thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. Muli po nating tawagin ang atin pong music team. Manatili po tayong nakatayo. Should nothing of our efforts and no legacy survive, unless the Lord does raise the house in vain, its builders strive. To you who boast tomorrow's gain, tell me, what is your life? A mist that vanishes at dawn. Oh, glory be to Christ. Oh, glory be to Christ our King. Oh, glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. Oh, glory be to Christ. His will be done, His kingdom come on earth as is above. Who is Himself our daily bread? Praise Him, the Lord of love. Let living water satisfy the thirsty without price. We'll take a cup of kindness yet. Oh, glory be to Christ. Oh, glory be to Christ our King. Oh, glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. Oh, glory be to Christ. When on the day the great I am, the faithful and the true, the Lamb who was for sinners slain is making
making all things new. Behold, our God shall live in us and be our steadfast light, and we shall hear His people be. All glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heavenly sands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within. Upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me. To look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood. My life is hid with
my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. With Christ my Savior and my God. May na po muna tayo maupo. In Deuteronomy chapter 13, verses 1 to 5, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. If a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder, and the sign or wonder that tells you comes to pass, and if he says, let us go after other gods, which you have not known, and let us serve them, you shall not listen to the words of the prophet or that dreamer of dreams. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him. And verse 5, but that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death because he has taught rebellion against the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt and redeemed you out of the house of slavery, to make you leave the way in which the Lord your God commanded you to walk. You shall purge the evil from your midst. Blessed be the name of the Lord upon the reading of His Word. So tayo po ngayon ay patuloy na mananalangin sa atin pong bayan, no, sa ating bansa, para sa ating bansa. And also sa atin pong evangelism. No, evangelism and missions. Gaano ba kahalaga ang paghahayag ng salita ng Panginoon? Well, hindi naman po lingid sa bawat isa sa atin na ang lahat ng tao ay nangangailangan ng ebanghelyo o ng mabuting balita na nagmumula sa Diyos. No? Maraming klase ng pangako sa mga panahon ngayon. Ang dami natin naririnig na pangako, di ba? Especially nowadays, election period. Ang daming pangako na naririnig natin. Iba't ibang klaseng pangako. And also, na-expose din kung sino yung mga gumagawa ng mga kalokohan. Di po ba? Harap-harapan na maraming individual, maraming tao na masyadong lunod sa kapangyarihan at patuloy na naghahangad ng kayamanan at kapangyarihan ang na-expose sa mga panahong ito. Pero brethren, tandaan po natin, kagaya nila, ganun din po ang bawat isa sa atin. May pagkukulang sa harapan ng Diyos. No? Kaya't kailangan nating ipanalangin, na matanggap din nila ang pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay. No? Kagaya ng bawat isa sa atin, bagamat natanggap na natin yung pangako ng Diyos, ay patuloy pa rin po tayong nag-i-struggle sa mundong ito. Dahil sa kahirapan, sa kasalanan, at sa pagkukulang ng bawat isa. Kaya't atin pong ipanalangin ang ating bansa na tunay na nangangailangan ng mabuting balita. So sa darating na eleksyon, nakikita natin, no, lalo na ngayon, election period. Wala pang ang campaign period eh. Pero kaliwat kanan na yung pangako at kaliwat kanan na yung pamimigay ng hindi naman sa kanila. No? So ipanalangin natin ang ating bansa. Kasi yung mga ordinaryong tao na kagaya natin ang naapektuhan dito. Pero ganun pa man, kagaya nila, kagaya natin, ang kailangan nila ay ang ebanghelyo o mabuting balita ng Diyos. So ipanalangin po natin ang ating bansa mula sa ating Pangulo, sa Vice Presidente at sa mga sumunod na ng mga nakaupo sa posisyon, no, hanggang sa pinakamababa sa atin pong bayan. Tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, kami po yumuyuko sa inyong banal na presensya at patuloy na humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang o mga pagkakasala. Hindi po kami naiiba sa ibang individual na makasalanan, Panginoon. Ngunit kami po ay pinagkalooban ninyo ng mabuting balita, ng inyong pangako, na patuloy po naming niyayakap at patuloy po naming natututunang ipamuhay. Kaya't dalangin po namin, Panginoon, ang aming bansa mula po sa aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon sa aming pong komunidad. Pagkalooban po ninyo ng katalinuhan ang bawat isa sa kanila. Pahintulutan po ninyo, Panginoon, na mabuksan ang kanilang mga puso at kaisipan
at itigil ng sino man sa kanila na gumagawa ng kaguluhan o ng hindi karapat-dapat sa inyong harapan ang kanilang ginagawa, Panginoon. Palitan po ninyo ng kagalakan at pagmamahal, tunay na pagmamahal sa kapwa, ang kanila pong nararamdaman, Panginoon. Sila po ay nangako na pagsisilbihan ng taong bayan. Pahintulutan po ninyo na ang mga pangakong ito ay kanilang gampanan, Panginoon. Kung kaya't dalangin namin kami ng mga Kristiyano, Panginoon, na nagkiklaim na taglay namin ang kalayaan mula sa inyong katotohanan, matutunan po nawa naming ibahagi sa kanila ang inyong pangako at pagmamahal, Panginoon. Kaya't pahintulutan po ninyo na mabuksan po nawa ang avenue ng evangelism sa aming bansa, Panginoon. Yung tunay na kahulugan ng inyo pong kalayaan, Panginoon. Yung mga totoong mga tagapaghayag ng inyong katotohanan lamang po nawa ang kanilang pakinggan at hindi po kagaya ng aming binasa sa scripture reading namin, Panginoon, na nangangako o naghahayag, Panginoon, na mukhang katotohanan ngunit nagtataglay naman ng baluktot na kaisipan at baluktot na kapamaraanan, Panginoon. Lord, sawayin po ninyo ang mga taong ito na siyang nagbibigay ng lisensya na gumawa ng mali ang mga masasama, Panginoon. Lalo na't ginagamit pa ang inyong mabuting balita, Panginoon. Lord, we know and believe hindi namin kayang gawin ito without you sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. And especially, Lord God, kami po'y nananampalataya na bukod tanging kayo lamang po ang makapagbabago ng puso at kaisipan ng isang individual. Kaya't dalangin namin, Panginoon, mula sa aming presidente, vice-presidente, sa mga legislative department, Lord, sa Senate at sa Congress, Lord God, sa judicial department, Lord God, pahintulutan po ninyo na gampanan po nila ang kanilang sinumpaang pangako, Panginoon, o ang kanilang sinumpaang tungkulin na ipinangako sa taong bayan, Panginoon. And so we commit to you, Lord God, na sa darating na eleksyon, Panginoon, bigyan po ninyo ng avenue ang mga katotohanan ninyo sa puso at kaisipan ng mga botante, Panginoon. Piliin ang dapat piliin at iwaksi ang dapat iwaksi, Panginoon. Yung mga naghahayag ng kabaluktutan, Panginoon, sawayin po ninyo sila. Yung mga nangunguna, Panginoon, sa mga kalokohan, pigilan po ninyo ang mga individual na ito, Panginoon. At hayaan po ninyo na manindigan ang bawat isa sa amin, lalo na ang inyong mga hinirang, ang inyong mga tinawag sa inyong pamilya, Panginoon, na manindigan sa inyong katotohanan at piliin ang inyong katotohanan lamang upang ang inyong kaluwalhatian ay maihayag sa aming bansa, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, yung mga ministers, Lord God, na ginagamit po ninyo na maghayag ng inyong mabuting balita. Pahintulutan ninyo na ni isang saglit, Panginoon, wag silang tumingin sa kaliwa o sa kanilang kanan, kung hindi diretso lamang sa inyong katotohanan upang ang inyo lamang pong kalayaan ang siyang maihayag sa kanilang kongregasyon. Dalangin din namin yung mga missionaries na nasa labas ng bansa. Ingatan po ninyo sila at ilayo sa kapahamakan, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Katagpuin po ninyo ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw at hayaan ninyo, Panginoon, na malaya silang makapagpuri at makapagsamba at makapaghayag ng inyong mabuting balita sa kanilang mga naaabot. Salamat po ng marami, Panginoon, sa opportunity na pinagkakalob ninyo sa amin sa KR Community Church na magtipon every Sunday upang malaya naming matanggap ang inyong katotohanan na siyang patuloy na magpapalaya sa amin. Buksan po ninyo ang aming mga puso't kaisipan at turuan po ninyo kaming magmahal ng aming kapwa gaya ng pagmamahal ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So announcement lamang po, every Sunday o every Lord's Day, ito po yung ating schedule. Alam naman na po natin yan, 10 a.m. to 12, yung morning service natin, 12 to 1:30 yung ating congregational lunch. Again, we invite everyone na gusto pong dumalo o sumali sa lunch fellowship na ito. Hindi naman po mandatory, pero ini-encourage natin na makiisa rin so that we may be able to know each other. Kasi mas madali natin nakikilala ang isa't isa, mas nagkakaroon tayo ng malayang conversation sa gitna ng ating pagtitipon ng may pagkain. So sa lunch fellowship po yan. Every Sunday meron tayong congregational lunch. Libre po yung ating rice, yung ulam lang po yung bibilihin natin. Sometimes may nagdo-donate ng
mga ulam, pero oftentimes bumibili tayo sa mga karinderya. So after po ng ng congregational lunch, meron tayong mga scheduled activities. Ito po yung scheduled activities natin. First Sunday, yung members meeting. Yung second Sunday, later on, yung atin pong prayer meeting. Now, where we will pray for the needs ng atin pong congregation, ng individual, and also ng atin pong iba pang concerns, no, sa ating paligid. Third Sundays, yung learning of our songs, yung mga kinakanta natin. Saan natin nakuha yung mga kanta na yan, ano yung mga meaning yan, ano yung mga historical background yan, para hindi tayo kanta ng kanta lang ng papuri nang hindi natin nauunawaan talaga kung ano yung pinagmulan ng mga kantang yon, ano. And on fourth Sundays and fifth Sundays, kung meron, yung doctrinal classes po, no. Tapos 4 p.m. to 6 p.m. yung vesper service po natin, yung afternoon service. So yan po yung ating announcements, no. So later on, ini-invite din po natin, bukod sa lunch fellowship, congregational lunch fellowship, yung ating pong prayer meeting later on. So meron po tayong offering, no? Okay, may announcement pa pala. Next Sunday, meron po palang youth, teens, Teens Sunday, Sunday school, teen Sunday school. 9:20 a.m. mag-start na po, no? So, before 10, nandito na kayo, 9:20. Ano pong pag-aaralan ng Sunday school? Hindi po siya yung Sunday school natin, nakagis na natin ng mga bata, no? Na yes Lord lang. hindi naman lang, no? Ito po ay magkakaroon din po ng doctrinal study. O baka matakot kayo, no? Pag sinabing doctrinal study, simple lang po 'yon, no? Lahat po tayo may doktrina, tandaan po natin 'yan, ano? Yung doktrina na 'yon na meron tayo, iaayon lang natin sa sinasabi ng kasulatan. So pag-aaralan po ng mga teens sa Sunday school ay yung one-to-one Bible reading, tama ba? Yun yata yung naka-schedule ni Pastor Kyle. One-to-one Bible reading. Sino ba yung mga teens? Mga nagsisimula ng 13, 11 teen, hindi pa pwede, no? 12 teen, 10 teen, pwede, 10, 10 pwede na siguro, no? 10, basta nakakaintindi na ng one-to-one, pwede na makaintindi ng one-to-one Bible study. From 10 to 20, 20, pwede na rin po yun, no? 20. So, and to those who want to yung mag-observe, pwede rin naman. Kaya lang wag kayong magulo. Yung mga matatanda na gusto mag-observe, pwede rin, no? Wag lang magulo. So, baliktad na ngayon, hindi na yung mga bata ang sasawayin, yung mga magulang na, no? So, sige, tayo po itutuloy sa atin pong offering. So, for those who want to give their tithes and offering through e-wallet, ito po yung number ng aking GCash at saka ng aking Maya. The reason for this is para po mas mabilis nating gamit o ma-liquidate, magamit para sa need ng church yung ating funds. Kasi pagdadaan pa sa bangko talaga, although pwede naman sa bangko, no? Kaya lang meron pang kasi lahat ng bangko natin checking. At yung isang bangko natin, medyo kailangan pa nating ayusin, yung sa China Bank. Although, activated na siya ulit, meron pa tayong mga kailangang ayusin doon, ano? So, yun po yung reason para mas mabilis nating circulate yung ating pondo para sa pangangailangan ng ating church. So, yan po, 0917-301-4314. Pareho po yan sa GCash and sa Maya. No? So, sige po, panalangin po natin yung ating mga offering, tithes and offering. Lord God, once again, we bow before you at kami po ay patuloy na nagpapasalamat dahil kayo ang Diyos na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. We ask of you, O Lord God, na pagpalain po ninyo ang bawat isa na patuloy pong lumalaban sa pamumuhay, Panginoon. Nakikibaka sa kanilang mga araw-araw na pamumuhay, sa kanilang trabaho, sa kanila pong mga ginagawa upang patuloy na makamtan, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. But we acknowledge, Lord, na ang lahat ng pangangailangan namin ay kayo ang siyang patuloy na nagpo-provide, Lord God. Kung kaya't dalangin namin, Lord God, na ang bawat isa sa amin ay matutong umasa sa inyo at magpahinga sa inyo pong presensya, Lord God. Huwag po naming
masyadong paguri ng aming mga sarili sa paghahabol ng mga pananalapi sapagkat kayo po ang siyang nagbibigay ng aming pong ikagagalak at ang aming pong mga pangangailangan. Lord, sa bawat isa po na magkakaloob ng kanilang ikapu o ng kanilang mga offering for the glory of your name sa tahanan ninyo, Panginoon, pagpalain po ninyo ang mga pananalapi na ito at hayaan po ninyo na magamit ng tama para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan at sa paghahayag ng inyong mabuting balita. Sa sino man po na hindi pa nakakapagbalik ng ikapu, ngunit nagnanais po, Panginoon, kayo po ang siyang magbigay ng opportunity for them to earn yung kanila pong living, Lord God, so that they too may enjoy, Lord God, giving back what is rightfully yours, Panginoon. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po nating ilagay yung ating mga ikapu. Tapos hilingin ko rin po ang bawat isa, no? Na tayo po ay tumayo. At basahin po natin yung Apostles' Creed. Ito po yung isa sa mga pundasyon ng Catholic faith. Catholic faith, hindi po Roman Catholic, ano? Catholic faith meaning universal. Ito po yung in-establish ng ating Panginoong Hesukristo nung 1st century onwards na mga mananampalataya. Ito po yung kanilang pinananampalatayahan. At ito rin po yung ating pinangahawakan bilang mga Kristiyano, no? So sabay-sabay po nating basahin. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Again, bibigyan din po natin yung Catholic, meaning to say yung universal church that was established by our Lord Jesus Christ through His apostles and all His disciples, including us sa mga panahong ito. So purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang katotohanan. Muli, tinatawagan ko yung ating music team para tayo po ay pangunahang muli sa mga awiting. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitudes in the radiance of your beauty. Cause of faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words
the heights of your plans for us. Truths unchanged from the dawn of time that will echo down through eternity. And my grace will stand on your promises, and my faith will walk as you walk with us. Speak, O Lord, till your church is built and the earth is filled with your glory. May na po tayo maupo. Ayun, so mapagpalang umaga po sa bawat isa. Happy Lord's Day. Yan o. Batiin mo naman yung katabi mo. Sabihin mo Happy Lord's Day, kapatid. Yung nasa likod din, idamay mo na. Tsaka yung sa harap mo. So mga kapatid, tayo po ay pagpapatuloy sa series ng 2 Peter. No? Nasa chapter 1 pa lang tayo. And then tatalon tayo sa chapter 2. So, ang ating pag-aaralan ay yung katotohanan ng gospel. Yun po yung ating topic ngayon. Sapagkat ito ay isang problema. May isang problema na kinakaharap yung early church. So, bago yun, basahin po muna natin yung verse. So, makibasa po kayo sa akin, dyan sa inyong upuan. Ang text po natin ay 2 Peter chapter 1 verse 12 to 21, and tatalon tayo ng 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Basahin po natin yung verse muna. Sabi doon, verse 12, so I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body, because I know that I will soon put it aside, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. And I will make every effort to see that after my departure, you will always be able to remember these things. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitness of His majesty. 17, He received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, this is my Son whom I love. With Him I am well pleased. We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. We also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Talon po tayo ng 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. But there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who brought them, bringing swift destruction
on themselves. Verse 2, many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into the disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction and has not been sleeping. So mga kapatid, kung nandito ka nung last week, ito ay binigyan ng pasakalye ni Pastor Sani, no? Kasi ang naging problema dito ay mayroong pumapasok na false teaching at false teacher. Siyempre, pag false teacher, ang dala niyan, false teaching yung sa early church. Naging problema na yon. So, hindi na rin bago yung mga fake news, no? Yung fake news na napapakinggan natin ngayon, hindi bago yon. Yung mga promises na napapakinggan natin ngayon na pinangakuan ka na nga, gusto mo pang tuparin, hindi rin bago yon, no? Nangyari na po yun nung una pa. Kaya ang problema dito ay yung false teachers. Pero hindi agad at binanata ni Peter yung problem. Pero in-address muna ni Peter doon sa sinabi niya na kung may problema, may solusyon. At ano ang solusyon nun? Yun yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Yung paniniwala natin sa ating Panginoong Hesus. Na tayo ay tumatayo doon sa pananampalataya. Yun yung naging solusyon doon. Kaya nilabanan ito ni Peter, itong mga false teachers na to, sa pamamagitan ng scripture at ng kanilang nasaksihan. So, kung titingnan natin mga kapatid, yung verse 1, chapter 12 to 19, the purpose of writing is to call to mind the apostles' witness, the truth, even as the faces the end of his life, his eyewitness testimony to Christ, and the prophetic message through the Spirit in Scripture, in contrast to what false teachers are setting forth. So tingnan natin yung sinasabi ni Peter bago niya basahin at bigyan ng sabihin yung problema. Sabi ni Peter sa verse 5, balikan lang natin, for this very reason, make every effort to add to your faith. So idagdag daw ninyo sa inyong pananampalataya. Kasi ang mensahe ito mga kapatid ay para sa mga believers, para sa mga mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya, mensahe ito para sa iyo. Noon pa man ay isinulat na yung mensahe sa mga mananampalataya kay Kristo. At kung hindi ka man mananampalataya at mananampalataya ka pa lang, para sa iyo din ang mensaheng ito. So for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control. So pag nagkakaroon ka na ng kaalaman, nagkakaroon ka na ng self-control. Alam mo na nakikilala mo na ang Panginoon, mayroon ka ng mga pagbabago sa buhay mo. Diba? Hindi yung basta-basta ka na lang, reckless ka sa buhay mo. Kahit ano pwede na gawin. Pero dahil nakilala mo ng Panginoon, may knowledge ka na ng God, kay God, nagiging iniisip mo na kung ito ba ay nakalulugod sa Panginoon o hindi. And to self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. And to godliness, mutual affection. So minamahal na natin yung mga brothers and sisters, gumagawa na tayo ng tama. Kasi nga, ipinamumuhay na natin ang Diyos, ang ating pananampalataya, and to mutual affection is love. Yung pagmamahal. So mga kapatid, dito sa introduction na ito ni Peter, ay ipinapakilala niya na Kristiyano tayo, kilala na natin ang Diyos. So bakit niya ganito inumpisahan yung kanyang mensahe?
So bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat dahil hindi nyo hinayaan, Panginoon, na hindi kami makarating sa lugar na to, Panginoon. Salamat dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon to hear your word, Panginoon, and to gather, Panginoon, kasama yung aming mga kapatid. Kaya naman, O Diyos, sa umagang ito, ang dalangin po namin na ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang maitaas, at ako bilang inyong ginagamit, hayaan nyo, Panginoon, na ikaw ang makita sa buhay ko at sa aking mga ituturo, Panginoon. Salamat po, this we pray in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, balikan na natin yung purpose of writing. Kanina binanggit natin yung verse 1 hanggang 12 to 19. Yung 20 to 21, often cited along with 2 Timothy 3:16, on the inspiration of Scripture or against private interpretation. These verses in context are directed against the false teachers of chapter 2. And clever tales, yung verse 16, the prophetic word in Scripture comes admittedly through human beings, but moved by the Holy Spirit, not from their own interpretation, and is a matter of what the author in spirit intended, not the personal interpretation of false teachers. Instead of under the influence of God, sa manuscript, tinatawag itong Holy Ones of God. So ito yung mga conclusion na inilalatag natin. Inuuna na natin yung conclusion para mabilis tayong pauwi, no? Doon naman sa verse 2, chapter 2, verse 1 to 3, yun yung pattern of false prophets among the Old Testament people of God will recur through false teachers in the church. Such destructive opinions of heretical sects brings loss of faith in Christ, contempt for the way of salvation, and immorality. So mayroon ng pumapasok. Kasi sa Old Testament, mga kapatid, hindi naman lingid sa atin na mayroon na din mga false prophets. Diba? Yun yung nilalabanan nila. At kung natatandaan ninyo, kung nabasa na ninyo, si Elijah ay nakipagbuno din sa mga false prophets. At ngayon, yung simbahan hindi nakaligtas. Napasok na ito ng mga false teachers. Kaya ito yung problem, mga kapatid. The problem, 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Ito yung problema ni Peter. Kaya ito ay kanyang isinulat. Sabi doon, but there were also false prophets among the people. Just as there will be false teachers among you, they will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into disrepute. In their greed, these teachers will exploit you with fabricated stories. Their condemnation has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Yung mga katangian nitong mga false teachers na to ay next week malalaman natin, no? Kasi nasa introduction tayo ng mga false teacher. Sino ba itong mga false teachers na to? Ano ba yung kanilang mga ginagawa? Paano ba natin sila makikilala? At ano yung judgment para sa kanila? Itong mga false teachers na to, ang lagi nilang sinasabi na hindi totoong darating ulit si Christ. Hindi na babalik si Kristo. Yun ang sinasabi nila sa mga tao. At yun ay nilabanan ni Peter at pinasinungalingan naman yun ni Peter dahil siya mismo ay nakita niya ang Panginoon. So mamaya dadaanan natin yun pagdating sa solution. Itong mga false prophet na ito, mga kapatid, ay dinadala tayo nito sa destruction. Inilalayo tayo nito sa Diyos. No? Akala natin, sa bagay,
nadala din naman ako dito sa false teaching, no? Isa din ako sa napangakuan na kapag na born again ka, gaganda ang buhay mo. Yun yung pinapromise nila. Ang pinapromise nila ay yung world, yung mundong ito. Kapag na-born again ka, maganda ang kalalagyan mo sa mundong ito. Para bang sinasabi nilang hindi ka na magsasuffer. Pero nung na-born again ako, hindi pala totoo, sinungaling. So nadali din ako, no? Kapatid, ang daming nagtuturo sa atin ngayon, ang daming churches na naglabasan, at ang dala-dala nilang mensahe ay yung mensahe na kung saan paaasahin ka lang. Parang yung dati mo, pinaasa ka lang. Uy. So mga kapatid, at yun yung naging problema. No? Kung may false prophet sa Old Testament, mayroong false teacher sa New Testament. At sila yun yung mga nagpapahayag, kumukontra sa deity at sa pagiging human ng ating Panginoon, sa pagiging Diyos ng ating Panginoon, at sa mga promises ng Diyos sa atin. Kaya ang solusyon, Christian always be reminded yung katotohanan ng gospel. Kung hindi natin malalaman ang katotohanan ng gospel, mga kapatid, madadala tayo nito. Madadala tayo ng mga false teachers sa kasinungalingan. Dadalhin tayo nito sa distraction. Aalisin tayo nito doon sa nilalakaran nating pananampalataya. Sabi sa verse 12, so I will always remind you of these things, even though you know them and are firmly established in the truth you now have. Alam kasi ni Peter, mga kapatid, na itong mga Kristiyano ay kilala na nila ang Diyos. Oo. Kilala na ng mga Kristiyano yung Diyos. Kaya nga sa ating mga mambabasa ng mensaheng ito, alam ko rin na yung iba sa atin, tayo, kilala na natin si Jesus as our Lord and our Savior. Kaya Peter knows yung two things about his Christian readers. Una, they know the truth. He has been teaching. In fact, they are rock solid in those truths. Kaya si Peter, gumamit siya ng Greek kasi ang Bible, ang New Testament ay nasulat ito sa Greek at ginamit niya yung isterigmenos. Nang ibig sabihin nun, sa English, word ay fixed or established or strengthened. Ibig sabihin, naka-establish ka na. Ikaw na Kristiyano, established ka na. Alam mo na yung katotohanan, alam mo na yung sinasabi ng Biblia, alam mo na yung sinasabi, alam mo na yung katuruan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Established ka na. Yan yung sinasabi ni Peter dun sa verse 12. So, sinasabi niya rin na hindi mo na kailangan ng ibang turo na ibang aral. Kasi yun yung totoo, yun yung sinasabi ko. Yun yung sinasabi ni Peter. Ito yung totoong aral, ito yung totoong gospel. Pero bakit naghahanap pa rin tayo ng ibang aral? Ano ba talaga yung gusto natin sa buhay natin? Ano ba yung gusto nating mapakinggan sa buhay natin? So marami sa atin mga kapatid, ang gustong mapakinggan sa atin ay kung ano lang yung tatama sa atin at magugustuhan natin. Pero kapag masakit na, ano ba naman tong pastor na to? Ako na lang laging pinatatamaan. Mga kapatid, tapat ang Biblia. Ang Bible ay tapat yan. No? Minsan kapag binasa mo yan, at tatama yan sa'yo.
At pag binasa mo, ang lahat ay nagkasala, ay, wala naman akong ginagawang masama. Oh, feeling mo sa sarili mo, wala kang kasalanan. Pero yun ang totoo, ang lahat ay makasalanan. Pero idinideny natin yun. At kapag idineny mo yun, ay kasama ka na ng mga false teacher. Doon na lang ako sasama kasi sinasabi nila na mabait ka lang, ligtas ka na. Diba? At the same time, Peter also knows that even Christians who are aware of truth need to be reminded. No, sinabi natin na yung Megenos ay fixed, strength, at established. Pero, kahit na Kristiyano ka, you need yung God's Word. Kailangan nating laging nare-remind. Kasi nga, unang-una makakalimutin tayo. Pangalawa, ang daming distraction sa labas. Hindi na natin alam kung ano yung tama at mabuti para sa atin. Kasi mayroong mukhang tama, mukha lang yon, pero hindi talaga siya tama. Kaya, kahit tayong mga Christian who na aware sa katotohanan, need to be reminded. We need to hear it again and again to highlight the connection between what we know and what we will do with it. Kaya sabi ni Peter, made it part of his life work to feed the sheep. Kung naalala ninyo, sabi niya ng Panginoon sa kanya, Peter, do you love me? Ang sagot ni Peter, yes, Lord. Ilang ulit siyang sinabihan ni Lord na, Peter, do you love me? Laging yun ang sagot niya. No? Pero sa huli, ang sabi ng Panginoon, feed my sheep. So ano yung papakain ni Peter sa kanyang mga kawan? Sa church. Yung mali? Hindi. Ang ipapakain ni Peter sa kanyang mga kawan kung ano yung kanyang nakita at kung ano yung kanyang narinig. So yun yung ipapakain ni Peter sa kanyang kawan. Ganon din kaming mga pastor, mga kapatid, kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun lang din ang ituturo namin sa inyo. Hindi kami gagawa ng mga kwento para lamang aluin kayo. O kaya ay i-praise kayo. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung sasabihin namin sa inyo. Kasi yun yung katotohanan. Kung gagawa kami kung magtuturo kami dito, at ang ituturo namin ay hiwalay sa Bible, magkukuha lang kami ng text, tapos ituturo na namin yung gusto namin, saan namin kayo dadalhin? Hindi namin kayo pinakakain ng tama. Kaya yun sabi ng Panginoon sa kanya, feed my sheep. Kaya si Peter ay ano ba sa Tagalog? Masudhi ba yun? Na pinakakain niya yung church kung ano yung kanyang nakita at kung ano yung kanyang narinig. So, by reminding, ito, yung kanyang itinuturo, by reminding them of what they know in Christ and urging them to act on it with God's power. Kaya mga kapatid, timbangin ninyo. Kaya nga, ini-encourage namin kayo na magbasa ng Bible. At kapag may hindi kayo naintindihan, magtanong kayo sa inyong mga pastors. At kung hindi naman alam ng pastor, ay mapag-aaralan. No? Makikita natin, ituturo sa atin ng Diyos yung mga nais nating malaman. Kasi siya yung nagpe-preserve ng kanyang katotohanan. Pinipreserve niya, no? Yung faith, yung truth,
Pinipreserve yun ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Kaya tayo ay sinasamahan tayo ng Diyos. Pero hindi lingid sa ating kaalaman na may mga false teachers, na may mga manluloko para sa kanilang sariling kapakanan. Kaya nga sabi ng Bible, maging maingat kayo kasi may mga tao na pipigain lang kayo ng pipigain. Uubusin ang inyong kayamanan para lamang sa kanilang kapakanan. Kaya maging maingat. Mag-aral tayo. Kaya nga ang simbahan dito sa atin sa CARE, mga kapatid, sinisikap ng CARE na magkaroon tayo ng mga pag-aaral na ganito. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi hindi pa man natin nararanasan dito sa atin sa loob ng simbahan. Pero sa labas meron na. Ang dami ng mga maling aral. Yung mga bakit mayroon tayong church membership? Kasi inaari ng simbahan na kayo yun. Kasama kayo doon sa body of Christ. Hindi kayo yung tipaklong, patalon-talon. At alam nyo ang nangyari sa tipaklong, mga kapatid? Kapag pamali-mali ka ng patalon-talon ka ng simbahan, ang dami mong natututunan. Pero anong ino-offer nung tinuturo ng simbahan? Maraming mga simbahan na nag-o-offer, na nagtuturo ng kung paano maging isang mabuting tao. Hindi naman masama yun. No? Pero tinuturuan tayo ng mga maling aral. Katulad na lang nito mga promises na to. Itong mga sinasabi nila yung paglaban sa Diyos. No? At hindi pagkilala kay Kristo. Si Kristo ay tao. Yes, totoo naman, tao si Kristo. Pero, siya ay Diyos. At yung pagiging tao ni Kristo, ay hindi siya yung katulad natin. Hindi yung katulad ng katawan natin na mayroong sin, na corrupted yung ating body. Si Christ, walang walang anumang sin na pumasok sa Kanya nung siya ay ipinanganak sa mundong ito. Yun yung nilalabanan ng yun yung sinasabi ng mga false teacher. Hindi naman totoong Diyos si Kristo. Siya ay prophet lamang, siya ay sugo lamang ng Diyos na pinadala dito. Pag sinabi niyang sugo lamang, ibig sabihin nun, mayroon siyang kasalanan. May sin pa rin ang sinasabi nila. This verse also reflects on Peter's impending death. Part of his purpose here seems to be reminding the church to hold fast to this teaching even if Peter is gone. What's been said in prior verses, then it is not mean as a criticism. It is simply Peter giving another loving reminder of what we should be as Christian believers. Kaya nga sabi ni Peter sa verse 13, I think it is right to refresh your memory as long as I live in the tent of this body. Ano yung tent, mga kapatid? Yun yung body, yun yung katawan natin. No? Sa ibang version ng Bible, sinabi yung body, yung katawan natin. Pero dito, sa King James at saka sa NIV, tent yung ginamit nila. At sabi ni Peter, sabi ni Paul, 2 Corinthians, alam natin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, yung tolda, ito yung katawan natin ngayon, kapag nasira na daw ito, sabi ni Paul, na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira, isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Kasi, malapit nang mamatay si Peter, itong mga panahon na to. Hindi siya nagpapaalam, pero ganoon na rin, no? Malapit na siyang mamatay at alam niya kung paano siya mamamatay.
Kasi inihayag ng Diyos sa kanya yung kung paano siya mamamatay. So mamamatay si Peter nang nakatuwid yung kanyang mga kamay. Pero sa kanyang pagkamatay, mga kapatid, yung kanyang body, yung kanyang tent, yun ay mawawala, pero mayroong bagong tahanan. Mayroon siyang bagong tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. So yung tahanan ginawa ng tao, nasisira. No? Pero yung tahanan ginawa ng Diyos, hindi masisira. Sabi ni Paul, dumaraing tayo habang tayo nasa katawang ito. At iyon ay totoo. At labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. So may pag-asa tayo, mga kapatid. Yung sinasabi ng false prophet, wala nang pag-asa. Hindi na darating si Kristo. At hindi natin mararanasan tong dalhin sa langit na muli. Pero ang katotohanan, tayo ay magkakaroon ng bagong tahanan. So mga kapatid, habang nakatira pa tayo dito sa tuldang ito, sa ating tent, tayo maghihinagpis at dumaraing. Hindi dahil nais na nating iwaksi yung katawang panlupa, kundi dahil nais nating mabihisa ng katawang panlangit. So mabihisa ng katawang panlangit kasi binihisa na tayo ni Kristo. Hindi na tayo kahiya-hiya. No? Si Kristo yung nagdamit sa atin, yung kanyang righteousness. Kaya nga, sabi doon, sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Maraming tao na nagnanais ng kanilang kamatayan. Kasi nga, alam nila yung patutunguhan nila. Maganda yung kanilang patutunguhan. Alam na nila. No? Kasi yun yung lagi nilang naririnig, yung hope na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero may mga tao namang takot na takot sa kamatayan. Bakit? Kasi natatakot sila kung saan mapupunta kapag sila ay namatay. Pero Christians, ang bawat isa sa atin, mayroon tayong hope. Mayroon tayong patutunguhan. Mayroon tayong bagong tahanan. Yung tahanang ginawa ng Diyos at hindi ginawa ng tao. Verse 14, sabi doon, because I know that I will soon put it aside as our Lord Jesus Christ has been clear to me. So ito yung sinasabi natin kanina na si Peter ay sinabihan na ng Diyos na yung kanyang pagkamatay. At alam niya na siya ay mamamatay na ipapako din sa cross. Pinatay at ipinako sa cross ng nakabaliktad dahil kay Kristo. Hindi siya katulad ni Kristo. No. Hindi siya Diyos. Siya ay namatay dahil kay Kristo. Pero yung alaala na yon ni Peter, tanong ko lang, alam kaya ni Peter na yung kanyang sinulat ay scripture? Sa palagay natin. Kasi, di ba, nagsulat si Peter, o kung kay Mark man, alam kaya niya na yung kanyang sinulat ay scripture? Na tayo yung nagbe-benefit ng mga aral na ito para sa purity, para sa paglakad natin sa pananampalataya, upang hindi tayo mailigaw ng mga false prophet. And I will make every effort to see that after, verse 15, my departure, you will always be able to remember these things. His purpose in writing, mga kapatid, this epistle is to establish
his readers firmly in the truth of the gospel. Yung katotohanan ng gospel, mga kapatid, upang hindi tayo mailigaw. Yung mga nangyayari sa mundong ito ay because of sin. At yung iba sa atin, hindi pa ganoon nararamdaman yung suffering, yung mga nadadala ng mga false teaching. Hindi pa ganoon nararanasan. Pero kapatid, darating ang panahon na mas lalala pa yung mararanasan ng sanlibutan dahil hindi naman paganda ng paganda ang mundo, kundi ito'y pabulok, no? Kundi ito'y, may nagsasabi na, may na tanong ako ng estudyante ko, sabi ko, ano sa tingin ninyo ang daigdig, ang mundo? Paganda pa ng paganda o pabulok ng pabulok? May isang estudyante ako, ang sabi niya, paganda ng paganda. Tapos tinanong ko siya, bakit mo sinabing paganda ng paganda ang mundo? Kasi po maganda yung patutunguhan, di ba magkakaroon ng new heavens? Sabi kong ganon. Pero bago gaganda yun, mga kapatid, mabubulok muna yun. Sisirain ng Diyos ang daigdig na ito. Dahil sa sin, dahil sa kasalanan. Kaya hindi pa nagaganap yung mga bagay na yun, sabi ni Peter, kasi binibigyan ng pagkakataon ang tao na magsisi sa kanilang kasalanan. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang tao na magsisi sa kasalanan at mabuhay na kasama ang Diyos. Pangalawa, ito yung Christian learnings about God. Ito yung inilalaban natin doon sa mga false teachers. From the scripture, o yung tinatawag nating God breath. So sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So yun yung scripture, no, na itinuturo sa atin. Kung hindi nga natin alam yung sinasabi ng scripture at makikinig lang tayo sa sabi-sabi, ay madadala tayo, no, maliligaw tayo. May mga simbahan kasi, mga kapatid, na hindi pinahahawak ng Bible yung kanilang mga membro. Alam niyo kung bakit? Dahil gusto nila sila ang mag-interpret ng Bible. Kung ano yung sabihin ng pastor doon sa pulpito, yun na yun. Yun na yun. Sila na yung tama. Pero dito sa atin, mga kapatid, ini-encourage namin kayo na hawakan yung Bible. Tapos buklatin nyo rin, no? At basahin. Kasi napakahalaga, mga kapatid, na hindi ka man magaling sa Bible, pero nalalaman mo kung ano yung totoo, kung ano yung katotohanan, upang hindi tayo mailigaw. Nasa end times na tayo, mga kapatid, at dito, guguluhin na at guguluhin ng ating kaaway. Double time nang ginagawa ni Satan para tayo guluhin. Yung mga relasyon ng mag-asawa sinisira. Relasyon ng magkaibigan sinisira. Tingnan mo, napakaliit na bagay dahil lang sa politiko. Nag-away na, nagkapatayan na yung magkaibigan. Dahil iba yung pananaw nila. Mas lalala pa dyan, mga kapatid, ang mangyayari sa atin. Kasi palala ng palala ang mangyayari. Kaya nga, kailangan natin na yung ating mga kapatid na lagi tayong umattend sa pagtitipon na ganito.
para tayo ay ma-remind ng katotohanan. Social media, lumabas yung ang dami-daming mga promise na binabato sa atin. Kanina, yung ating binasa, no? Na kung saan yung pangako na hindi naman natutupad. Letter A, the truth of the apostolic testimony based on God's word. O sila yung eyewitness. Pag sinabi kasing apostle, mga kapatid, ay sila yung they encounter God face to face. Nakausap nila, nahawakan nila ang Diyos, si Christ, at nakita talaga nila si Christ. So yun yung apostle. Sila yung apostle. Kaya nga si Paul, sinasabi na, hindi, apostle din ako. Apostol din ako, sabi ni Paul. Hindi kasi ni Paul nakita si Lord ng face to face, ng harapan. Hindi niya nakita yon, hindi niya na-encounter si God. Pero nagpakita sa kanya si Lord sa Patmos. Sa Damascus, sorry. So siya lang iniisip ko eh. Nagpakita sa kanya si Lord sa Damascus. Kaya siya ay isang apostle. Kaya yung kanilang mga aral, yung kanilang mga tinuturo, mga kapatid, yun ay totoo. Kasi nakita at nasaksihan nila ang Diyos, si Kristo. Kaya sila ay eyewitness ng ating Panginoon. Sa verse 16, for we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in the power, but we were eyewitnesses of His majesty. 17, He received honor and glory from God the Father when the voice came to Him from the majestic glory, saying, this is my Son, whom I love. With Him I am well pleased. We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with Him on the sacred mountain. So ito yung transfiguration ng ating Panginoong Hesus na nasaksihan mismo ni Peter. Although hindi lang si Peter ang nandun, kasi nung ginamit niya yon sa verse 18, sabi doon, we ourselves. Ibig sabihin, meron pa siyang kasama. At probably, si John at saka si James yung kasama niya, no? So, Peter begins to give justification for his ministry and message. This message serves as a foundation from which to warn about the false teachers, and Peter will address in the next chapter. Dito, si Peter writes that his teaching about the power and coming of our Lord Jesus Christ were not cunningly devised. So, hindi gawa-gawa lamang. Hindi haka-haka lamang. Kundi nasaksihan niya talaga kung sino si Kristo, at yun lang kanilang nakita. Kapag marami ang nagsasabi sa court, di ba? Sa court, sa ating batas. Kapag marami kang evidence, ikaw ay paniniwalaan. Kaya nga sinasabing, no evidence, no case. No? Dito, marami silang nakakita at naka-encounter sa ating Panginoong Hesus. Hindi siya cunningly devised or fables. This is because Peter himself was an eyewitness of Jesus. So, kita nyo, nauna na ako, doctrine and ministry. While the false teachers may have claimed Peter's teaching was incorrect. So, pinabubulaanan niya si Peter na, hindi, huwag kayong maniwala dyan. Huwag kayong maniwala kay Pedro. Huwag kayong maniwala kay Paul, kay Pablo. Kasi hindi tama ang mga sinasabi niyan. So,
So yun yung false teaching. Binabali nila. No? At ang gumagawa lang nun ay si Satan. Ang bumabali nun ay si Satan. While the false teachers may have claimed Peter's teaching was incorrect, Peter held a more authoritative position than they. From Peter's remark here, it seems that eschatology was one of the areas that was particularly under attack. Ano yun? Yung false teachers usually attack for areas of Christian doctrine. Yung authority o ng Bible, yung deity ng ating Panginoong Hesus, yung salvation by grace alone, and the return of Jesus. It seems that Peter's opponents were attacking these areas. So maraming mga nagtuturo, mga kapatid, na binabali nila, maging yung ating Bible, sinasabi nila na hindi totoo, hindi faithful, hindi tapat yung Biblia. Ang daming error ng Biblia na hinahawakan natin at binabasa natin. Yung Bible, ginagawa mong authority, sorry, hindi ko nadala. Hindi ginagawa mong authority yung Bible, ay ang daming error. May error ba yung Bible, mga kapatid? Kung nagmamagaling ka, meron. Pero kung ikaw ay nananampalataya na yung Bible ay yung authority mo, kumpleto yun, mga kapatid. Andun lahat. Andun lahat. So kung lalaban ka sa Diyos, hahanapan mo talaga siya ng error. Pero dahil nananampalataya ka, at yun yung authority mo, yung Biblia, walang error yun, mga kapatid. Kala mo lang meron, pero wala. Kaya yun yung inaatake nila, yung Bible. Hindi tama, hindi totoo yung Biblia na inyong binabasa, yung inyong ipinamumuhay. Si Kristo yung kanyang deity. Hindi naman totoong Diyos si Kristo, yun ang lagi nilang sinasabi. Paano naging Diyos si Kristo? Ay, ang tapang-tapang. Kasi tinitingnan nila, ito sa panahon natin ngayon tinitingnan nila na si Kristo ay hindi magandang ugali pag binasa mo yung Bible. Diba? Kasi feeling kasi nila mababait sila. Itong mga false teachers, feeling nila mababait kami. At si Kristo na sinasabi mo, matapang yan. Diba kung Diyos kayo, bakit mo ibabaliktad yung mga lamesa? Hindi nila naiintindihan, mga kapatid, yung tunay na rason. Hindi nila nakikilala si Kristo. Kasi nakapokus sila dun sa karakter. Tandaan natin, si Kristo ay tao. Fully human. At hindi yun mali. No? Kung may nagsasabi na si Christ ay fully human, tama yun. Pero kung sasabihin nila si Christ ay fully human, tapos nagkasala, yun ay mali. Pag sinabi nila na si Christ ay sugo lamang ng Diyos, at siya ay katulad natin na may kasalanan, may sin sa kanyang body, yun ay mali. Ang katotohanan, si Christ ay walang kasalanan. Kaya yung pagiging Diyos ni Kristo, mga kapatid, ay perfect. No? Hindi siya ang Panginoon, nung ipinanganak si Kristo, siya ay conceived by the Holy Spirit. Conceived ng Holy Spirit si Christ doon sa sinapupunan ni Mary. No? Although ipinanganak siya doon sa sinner kay Mary. Si Mary, mga kapatid, ay sinner siya. No? Hindi siya Diyos.
kundi siya ay makasalanan din katulad natin. Pero inilagay sa kanya ng Diyos yung baby na kung saan magliligtas sa sanlibutan. Kaya yung baby na nasa tiyan ni Mary nung panahon na yon, yun ay conceived by the Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay Diyos. Siya ay banal. No? Siya yung nag-iingat doon na hindi mapasok ng sin yung baby na yon. Kaya nung inuluwal si Kristo, di ba, iningatan talaga siya ng Diyos. Hindi kung nadapa man si Mary nung panahon natin kasi hindi man clear na isinulat talaga, iningatan pa rin siya ng Diyos. Si Mary na may dala noon, iningatan din siya ng Diyos. Pero hindi natin sinasabi na si Mary ay holy nung panahon na yun. Pero siya ay ginamit ng Diyos para magdalang tao. Kaya yung Kristo na nasa sinapupunan ni Mary, siya ay banal. At yun yung pinasisinungalingan nila. Maraming nagpapasinungaling doon, mga kapatid, na si Kristo ay makasalanan kasi siya ay ipinanganak sa taong mayroong kasalanan. Pero kung paano man ginawa ng Diyos na hindi magkasala si Kristo, siya yung may alam nun. But our faith, si Kristo ay hindi nagkasala. Kahit kaunti. Yung salvation by grace, inaatake rin nila. No? Kaya mga kapatid, maging maingat tayo. Again, inuulit ko, magbasa tayo ng Bible. Pag may hindi naiintindihan, magtanong tayo sa ating mga pastor. No? Hindi matalino yung mga pastor, hindi lahat alam niyan, pero matutulungan kayo niyan at sama-samang mapag-aaralan kung ano yung mga concern natin. Kasi maraming mga pwede tayong question. In 2 Peter chapters 1, 17, 18, Peter is undoubtedly referencing the event recorded in the gospel known as the transfiguration of Christ when he, along with James and John, yung sinasabi natin, had briefly seen Jesus in his glorified state on a mountain as he was conversing with Moses and Elijah. So yung sinasabi natin kanina, yung Matthew, Mark, at Luke. So sila yung eyewitness. So matibay na ebidensya din ito para pasinungalingan yung mga false teacher kasi ilan silang nagsulat dito? Si Matthew, si Mark, at saka si Luke. Peter notes two facts about the occasion. First, Jesus had received honor and glory from God the Father, and second, that God declared, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." So Peter seems to bring his particular event up because it shows that the Father had endorsed Jesus' deity and ministry. It is likely that the false teachers were attacking the deity and or humanity of Jesus. Interestingly, in all three gospel accounts of the transfigurations of the event follow Jesus' promise of his coming kingdom. Nag-promise ang ating Panginoong Hesus na siya ay babalik. Na siya ay babalik. At yun ay sinabi niya rin kay John sa chapter 22 verse 16 na siya ay babalik ng Revelation, no? Let be the truth of the prophetic testimony based on God's word, the nature of Scripture. Mga kapatid, based on God's word, yung apostle, based on kung ano yung nakita nila, kung ano yung narinig nila, at based doon sa God's word, no? At ganoon din naman yung mga propeta, yung kanilang narinig, yung kanilang isinulat ay base lang din sa kung anong sinabi ng Diyos.
Pero mga kapatid, ito ay pinahintulutan ng Diyos na isulat sa ating lengguwahe. Kaya nga ang Biblia ay hindi lamang siya sa isang language. Mayroon ng 172 noon pa, hindi ko na alam ngayon yung data, no? Pero 1,000 na ngayon sigurado yung language ng Bible. So, kaya ginamit yon mga kapatid. Hindi yon dahil gusto lang isulat ng propeta, ng apostol, yung kanilang feelings, yung kanilang mga nakita. Pero ipinahintulot ng Diyos na isulat ito sa kanilang lengguwahe, sa kanilang pamamaraan, pero hindi sila iniwan ng Diyos. Kaya God breathed. Sinamahan pa rin sila ng Diyos, ng Holy Spirit, para isulat ito. So yun yung sinasabi ng verse 21, di ba? For prophecy never had its origin in the human will, but prophets, though human, spoke from God as they were carried along by the Spirit. Kaya yung nature ng scripture mga kapatid, sa ating pagtatapos, Peter writes, and we have something more sure, the prophetic word. The scripture are sufficient as a light that shine in a dark place. Yung scripture, yung word of God, siya yung nagpapaliwanag sa ating mga madidilim na landasin. Kaya nga sabi sa Psalms, di ba, your word is a lamp of my feet and a light to my path. Yung word hindi ni pastor, no, na nag-i-interpret ng sarili niya. Pero yung word, yung Bible, na kung saan ipinahintulot ng Diyos na isulat ng tao, ay siya yung ating guide kung paano tayo maging mamumuhay sa mundong ito. And will guide until Christ the morning star. Siya yung ating magiging guide. Kaya habang buhay natin kasama yung Bible, habang buhay natin itong ipapamuhay upang hindi tayo mailigaw ng mga maling katuruan. The morning star returns to rule over his kingdom in order to make his point regarding the objectivity of Scripture. Peter writes that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. So, kaya nga kung nabasa na natin na si Peter, mga kapatid, ay hindi siya nag-i-interpret ng Bible base lamang sa kanya, kundi kung ano yung sinabi ng mga prophets noon, no? Yung kaya ang hugot ni Peter ay sa Old Testament, kung mababasa natin yung kanyang mga sinulat. The Word of God did not originate with man. Hindi siya nagsimula sa mga tao, nor can its meaning to be informed by man. As Peter wrote, prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. This, of course, does not mean that the writers of Scripture this of course doesn't mean that the writer ng Scripture, mga kapatid, were mechanical dictators for God's. Rather, the Holy Spirit used each author's own personality and style as the Bible was written, yet superintended the content. So mga kapatid, ito lang. Again, sasabihin natin na malapit na ang pagwawakas ng mundo. Kailan ba yung pastor? Hindi ko sasabihin, siyempre. Pero nasa end times na tayo. At darating yung panahon ng suffering, darating yung panahon ng panggugulo,
ni Satan. Kaya, kung nagdo-double time si Satan, trabahunin tayong mga Kristiyano, mag-double time din tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, bilang magkakapatid sa Panginoon, maging encouragement tayo sa bawat isa. Na kung sino man yung nadadala ng mga maling aral, maling turo, maging encouragement tayo sa kanila. Ibalik natin sila sa Panginoon. Inaayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo manalangin. Panginoon, sa kabutihan mo kami nagpapasalamat. Sa pagmamahal mo kami nagpapasalamat. Lord, ang dami naming mga question. Ang dami naming mga hindi naiintindihan, Panginoon. Kung ano nga ba yung totoong aral, Lord. Pero, tulungan mo kami, Lord. Samahan mo kami. Dahil, mahina kami, Panginoon. Madali kaming madala ng mga sinasabi ng ilang mga tagapagturo, Panginoon. Tulungan mo kami na manatili sa pananampalatayang ipinagkaloob mo, lumakad sa katotohanan mo. Salamat sa provision, Panginoon, sa Bible na siyang aming authority para magpatuloy kami sa buhay, Panginoon. Na siyang nagiging gabay namin. Siya yung nagiging ilaw namin, Panginoon. Tanglaw namin sa aming nilalakaran, Panginoon. Lord, naniniwala kami na hindi naman talaga totoo yung mga sinasabi nitong false prophet nga. Naniniwala kami na darating muli ang aming Panginoong Hesus para sa aming kanyang mga hinirang. Naniniwala kami, Panginoon. Pero Lord, meron pa kaming kaaway. Minsan yung sarili namin, hindi namin kayang sundin, Panginoon. Hindi namin kayang ilapit, Panginoon, sa iyo yung sarili namin. Pero salamat sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. Dahil siya ang naging daan upang kami ilapit sa inyo, Lord. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mamuhay ng naaayon sa inyong kalooban at hindi magapi ng anumang kadiliman o tawag ng mundong ito, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iibig, sa pagmamahal niyo sa amin. Patuloy niyo po kaming lukuban ng iyong protection upang hindi kami madaig ng anumang kasamaan, O Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. By faith we see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the earth, with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight.
By faith the prophets saw a day when the longed for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. May na po tayo maupo. Ayun. Sa purihin ng Panginoon. Sa biyaya ng Diyos na pinagkalooban tayo ng tunay na pangako na siyang totoo, nagkatotoo at patuloy na magkakatotoo hanggang sa magpasawalang hanggan. At hindi lamang tayo binigyan ng pangako ng ating Diyos, ng Kanyang salita, kung hindi tayo rin ay binigyan ng isang tanda, no? Tanda na yung Kanyang pangako ay Kanyang isinasa katuparan sa pamamagitan ng mga tinapay at ng katas ng ubas na kinikilala natin at sumisimbolo ng Kanyang katawan at dugo. Kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ng Kanyang dugo na nabuhos para sa kalinisan o sa paglilinis ng ating mga kasalanan. Again, tayo po ay nananatiling makasalanan na binigyan ng pabor ng Diyos kung kaya tayo ay nalinis mula sa Kanyang ginawa. No? Hindi po dahil sa ating mga kakayanan, hindi po dahil sa ating mga kagagawan. So tayo po ay makikiisa sa banal na hapunan. Ang banal na hapunan ay isang malinaw at physical na tanda ng pangako ng Diyos na isa sa katuparan niya ang lahat ng Kanyang mga pangako mula pa noon hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa magpasawalang hanggan. Kung kaya't ito rin ay isang imbitasyon sa sino mang mananampalataya sa Kanya na tanggapin ang mga elementong ito bilang pagkilala sa Kanyang ginawang paglilinis at pagpapalaya sa bawat isa sa atin. Kaya't meron pong malinaw na warning ang salita ng Diyos, no? Kung sino man po yung hindi pa kabilang sa Kanyang katawan, locally and universally. Universally, hindi natin malalaman kung paano, kung ano yung pagtawag sa inyo ng Diyos.
Kaya merong universal church, yung communion of saints. Yun po yung tinatawag nating Catholic Church, no? Universal Church. Tinawag ng Diyos ang bawat isa, ngunit din natin makikilala kung sino talaga ang tinawag ng Diyos para makiisa sa kanyang katawan. Pero meron din pong malinaw na tanda, no, na binigay ang ating Diyos kung papaano natin makikilala ang isa't isa. At yun ay ang pagiging miyembro ng lokal na panambahan, ng lokal Catholic Church. No, hindi Roman Catholic Church. Again, bibigyan din natin yun, ano? Yung local na universal church na tinalaga ng Diyos sa isang lugar, no? So ano yung tanda na yon bilang miyembro, no? Again, ang warning po ng salita ng Diyos, kung hindi pa natin kinikilala ang Diyos bilang ating Panginoon at tagapagligtas, wag muna tayong makiisa sa banal na hapunan. Kung hindi pa tayo miyembro ng local church, no? Wag muna tayong makiisa. Kasi kailangan individually maging member tayo ng local church, communicant member, no. Meron din pong tinatawag na member through their parents. Pero again, sa pamamagitan po ng pagiging miyembro sa kanilang pagiging miyembro dahil sa kanilang mga magulang, again, I would like to ask yung parents to refrain their child na makiisa muna sa banal na hapunan hanggat hindi pa sila mismo yung poproklama na nais nilang maging miyembro ng panambahan at maging sila mismo ay miyembro ng simbahan. Although member na sila because of the faith of the parents, no? Kaya lang, yung pakikiisa sa banal na hapunan ay isang seryosong pakikibahagi sa katawan ng at banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kinakailangan maunawa ang maigi ng bawat individual ang pakikiisa sa banal na hapunan, no? So, hilingin ko po yung ating mga pastors and siguro si Kuya Lemuel na rin, ang ating deacon, to distribute the elements, the body and the blood of our Lord Jesus Christ. So, ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon, ano? Sabi ng salita ng Diyos, sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 hanggang 29, "For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way also he took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup of the Lord, you proclaim the Lord's death until He comes. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord." Yung unworthy po dito, hindi po yung, because all of us are unworthy in the sight of God, pero dahil nilinis tayo ng ating Panginoon, no, tayo ay may pagkakataon na makiisa sa kanyang banal na hapunan. Yung unworthy dito is yung hindi pa natin talaga pinoproklama publicly yung ating pong pagtitiwala at ating pong pananampalataya sa Diyos individually, no? So kailangan i-examine natin yung ating mga sarili. Ano yung pumipigil sa atin na maging kabahagi ng kanyang panambahan o ng kanyang lokal na katawan, no? So kailangan i-examine natin 'yan. So let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. So yung discernment of the body dito is yung atin pong pagiging kaisa ng body of Christ. If we are not yet, no, a communicant member. Ano yung ibig sabihin ng communicant member? We have already communicated our faith in the Lord individually, independently, nang walang pagtutulak sa atin ng sino mang individual. Kung hindi tayo mismo yung nagdeklara ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, and that we, no, desire to be a part of His body through the local church, no? So yun lamang po ang examine natin. And also, of course, i-examine din po natin yung ating mga kahinaan at isurrender natin sa ating Panginoon. So let us have a moment of silence sa atin pong pakikiisa sa banal na hapunan.
Tayo po ay magsitayo. Father God, we bow before you and acknowledge that you are the sovereign God who lives and reigns forever. And in your loving kindness, through your unwavering mercy, you have sent us your Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins. And now, Lord God, our Lord Jesus Christ has given us this sign that whenever we eat of this bread and we drink of this cup, we must proclaim that his death is more than enough for our salvation, and that his resurrection is more than enough for us to live for the glory of your name in Christ Jesus. Salamat po ng marami. Pagpalain po ninyo ang mga tinapay na ito at ang mga katas ng ubas na ito. And as we eat of this bread and drink of the cup, may your name be glorified in our lives. May you continue to move within us through your Holy Spirit in Christ Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay at inumin ang katas ng ubas. Lord, we have heard your word. We have received your signs of your promise, Panginoon, that your promise will be true in our lives throughout eternity, Panginoon. At sa oras pong ito, Panginoon, narito ang inyong mga hinirang na tumanggap ng inyong salita at tumanggap ng inyong pangako. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga buhay. Pagpalain po ninyo ang kanilang mga nais gawin sa kanilang buhay. Salamat po ng marami sa bawat isa na nakinig ng inyong banal na salita dito at maging online. Kayo na po ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Sabay-sabay po nating awitan ang ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of eternal covenant, equip you with everything good, that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. And everybody say, Amen and Amen. Tayo po ay tapos na. Later on, magkakaroon